magandang umaga. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is the normal distribution and its properties. So ano muna yung normal distribution? So tinatawag din natin siyang Gaussian distribution. Dito malalaman natin kung gaano ka-disperse or gaano ka-frequent yung mga data natin in accordance to mean natin or the average. So yung shape ng ating normal distribution usually daw ay bell curve. Yung bell curve, ito yung kampana, 'di ba, yung ganito, alam niyo 'to? Yung ganyan, parang ganyan. So, ito yan siya. Medyo flinatin ko lang siya ng konti para nga marami yung data na malagay natin dito. Pero usually, medyo mas mataas yan ng gano'n, okey? So, ano-ano yung mga properties ng normal distribution? Una, yung graph daw natin is infinite continuous curve. So, dito, infinite negative at dito, infinite positive. So, parang asymptote 'yan. Lalapit ng lalapit 'yan ng value dito, kahit anong value na makuha mo, hindi nga lang magdedicate sa zero, hindi siya magze-zero out, okey? Pangalawa, parang gano'n na, in-explain ko pa lang, parang asymptotic siya, okey? Tandaan niyo lang yung mga property na 'to kasi gagamitin natin 'to mamaya. Number three, the highest point on the curve occurs at the x. So, ano yung highest point natin? Ito 'yan dito. Ito yung highest point natin. So, dito daw yung mean natin, yung value ng mean natin ilalagay natin dito. So, highest point is the mean. Next, the curve is symmetrical. So, magkaparehas. So, balance daw siya ng mean, median, at mode. So, dito yung 50% at dito yung 50%. Balance siya. So, symmetrical. Magkaparehas. Balance na balance. Isa yan sa mga properties na tatandaan natin sa pag-solve natin mamaya. Panglima, the total area in the normal distribution under the curve is equal to 1. So, obviously, kasi nga 'di ba, 50% dito, 50% din dito, 50% plus 50% or 0.5 plus 0.5 is equals to 1 or the 100% probability ng normal distribution natin. Kasi nga, symmetrical 50% and 50%. Alis natin to. Next, number 6. So, yung normal distribution graph natin is mayroon daw dalawang inflection point. So, hindi lang masyado halata dito kasi natin. Halos ganito yan yung shape natin, oh. Ganyan. Meron tayong dalawa dito na inflection point kung saan malaki dito nagsimula yung malaking pagbabago ng curvature natin, yung curve natin dito. Okay? So, pag ilagay natin yung mga standard deviation natin dito, mapapansin dapat andito yan. Itong dalawang to. Dito yan. Okay? Yan yung inflection point natin. Next. Meron na tayong tinatawag na empirical rule. Ano yung empirical rule na yan? Ito yung sinasabi nating 68, 95, and 99.7% rule. So ano ito? Explain natin to. So dito, yung area na to, ito daw ay 68% ng total area na to. Di ba 50% to sa kabila, 50% to kabila. Okay? Next, 95%. Yung pangalawang line na to, this will be 95% ng total area na to. Okay? Next, itong area naman to, dito hanggang dito, kasama yung lahat na yan, this will be 99.7%. So, yung matitira natin tong dalawang to is 0.3 na lang kasi 99.7 na to. Okay? Now, para mas ma-explain ko pa. So, una, yung 68%. So, 68%, ito yan dito. 'Di ba? Ayan, oh. Ito yan dito. So, yung bawat box na to, kung i-divide mo sa dalawa, meron tayong 34% to, 34% dito. Okay? Equals to 68%. Next, yung 95% naman, ito yan, 95.
95 divided by 2 will be 47.5. So, ang kalahati dito is 47.5 hanggang dito. Same din yan dito kasi hinati lang natin sa dalawa. So, ang matitirang area na to, kasi 34 na to, at 34 na ito, ang matitira na lang, 34 minus 47.5. So, ang matitira na lang is 13.5. Diba? So, 13.5 din to dito. Nakahabol ba? Next, yung 99.7 natin. Hanggang dito yan. 99, uy, 99.7. Yan. Hanggang dito yan. So, yung area na to, kung hindi to isasama yung iba, ano ito? So, since alam na natin yung area na to is 47.5, 47.5. Pag i-divide natin yung area na to, 99.7 is equals to 49.85. Minus 47.5 will be 2.35. Di ba? So, same din yan dito, 2.35. Symmetrical to, kaya ganyan din yung value na yan. So, yung value na matitira natin dito, sa area na to, since 99.7 na yan, 99.7, yung matitira lang dyan is equals to 100. Minus 99.7 is equals to 0.3. Paghatiin pa natin sa dalawa yan, magiging 0.15 na lang yung matitira natin sa area na to. Okay? Nakakahabol ba? Now, sample tayo para madaling maintindihan. Paano natin i-graph to sa normal distribution? So, nagbigay siya ng value ng mean. So, ito yung 60 natin. So, di ba, laging tandaan, yung value ng mu natin is nasa gitna lagi. So, 60 dito. So, meron tayong standard deviation na 5. So, pag standard deviation, ito yung mga deviation natin. Dagdagan lang natin, 65, 70, 75, less dito, kasi nga negative, 55, 50, and 45. Ang dali lang, di ba? Ganyan lang i-graph yung normal distribution natin. Another example. So, assume natin na sinubukan nyo ng mag-solve. Paano natin solve to? So, binigay na yung 45 as the mean. Alam natin na gitna yan lagi kasi yan yung mu natin. 45. Standard deviation is 6. Tinuro ko na kanina yung pag-graph niyan. Plus 6 lang. 51. 57 plus 6 ulit. Magiging 63. Dito naman kasi negative dito, pabawas. So, 45 minus 6 will be 39, 33, and 27. Ngayon, na-plot na natin yung normal distribution natin. Sunod naman, paano natin kunin yung area ng probability na to? So, from 39 to 51. Naku, ang dali nito kasi nga, may empirical rule na tayo na ang area na to is 68%. Yan na. Ang dali, di ba? Tandaan nyo lang yung 68, 95, 99.7. Ang dali ng empirical rule na yun. Next, letter B. Huwag na kayo tamarin. Sulat ulit tayo. Mean natin, 45, 51, 57, and 63. Dito, 39, 33, and 27. So, from 33, dito sa area na to, hanggang daw sa 63. Since alam na natin na ang kalahati nito is sa 99.7 divided by 2, kasi nga 99.7 to yung whole na area na to, di ba? Divided by 2 is 49.85 at yung area na to naman is 95 divided by 2 yan. 95 divided by 2 kasi nga kalahati lang to. Alam na natin sa empirical rule. So magiging 47.5. Nakakahabol ba? Yung gagawin nyo lang, i-add nyo lang yung total area na to. So 47.5 plus 49.85, isulat ko.
47.5 plus 49.85. Kasi nga yan yung total area na na-shade natin, 'di ba? Magiging value natin is 97.35%. Sana nakakahabol. Yan lang, ganyan lang kadali kasi may empirical rule na tayo, 'di ba? Ang dali-dali. Letter C. Ngayon, paano naman gawin 'to? Susulat ulit natin yung table natin. Naku, na-next ko na naman. Sulat ulit natin yung table natin. 45, 51, 57, and 63. Dito naman, 39, 33, and 27. So, x is greater than 45. Lahat na to. So, ang dali lang kasi alam natin yung kalahati niyan is 50% na. Yan ang empirical rule natin. I-memorize natin yung mga properties natin kasi yan yung gagamitin natin sa pag-solve natin. 50% na to. Ganyan na lang. Ang dali, di ba? Next, letter D. Sulat ulit tayo. 45, yung mean natin. 51, 57, and 63. Dito naman, 39, 33, and 27. So, paano natin to? Lahat daw na, lahat na to. Ito naman yung less than 39. So, ang dali nito kasi nga, alam natin na 68% to. So, yung kalahati dito is 34. Since yung lahat na kalahati ito is 50% minus 34, it will be 16%. Yan na yung answer natin ng probability area dyan. It will be 16%. Ang dali, di ba? Kuha na? Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. So, kung kuha nyo na, thank you for watching. Please like and subscribe.